Simple prayer. Lord, thank you sa araw na to. Maraming salamat sa pinagdaanan kong problema, pinagdaanan kong sitwasyon. Alam ko malalampasan ko at kayo po ang kasama ko sa lahat ng hataw na meron ako. Yes. Magugulat ka na lang, biglang connected ka sa Kanya, tas ang ganda na nangyayari. How about the right line with God? Ayan. Faith with God and yourself. Guys, naniniwala ba kayo na pag meron God sa puso mo, mas nagiging maganda yung resulta ng success na gusto natin? Yes. And ako personally, sa mga experience ko, may mga times talaga before na marami ka talagang dadaanan ng problema, pagsubok, which is normal naman yun. Diba? Merong di ba sinasabi sa atin yung iba na medyo gasgas na, hindi binigay sa iyo yung problema na yan. Yung sitwasyon na yan, na hindi mo kaya. Pero alam mo minsan, bibigyan ka talaga ng problema or ng pagsubok na hindi mo kaya. Alam mo kung bakit? Para ang gawin mo, lumapit ka sa Kanya. So, technically, kailangan talaga natin ng God sa network. We're not promoting any religion, pero ang point is, kailangan talaga meron tayong relationship with God. Hindi mo kailangan, alam mo yun, maging super, tawag dito, hindi mo kailangan makabisado lahat ng mga Bible verse. In order for you para mag-succeed ka, magkaroon ka ng direct line with God. Actually, relationship lang is enough. Diba? As long as meron kang relationship sa Kanya, diba? Pangit man or maganda yung nangyayari sa'yo, tinatawag mo sa or nagpapasalamat ka sa Kanya, i-bless ka more than you deserve. Tama po ba? Kumbaga, ginawa ko naman ang lahat. Tapos, nag-invite naman ako. Ginawa ko yung kailangan, pero ba't parang may kulang? Minsan siguro, ang kulang is, ito talaga si God. Do the simple prayer lang. Hindi naman natin kailangan na lumuhod, dumapa, pa ako sa cross, kasi ginawa niya naman yan before eh. Sabi nga, di ba? For the past years na ginawa niya na, siya na yung nagsalba sa kasalanan ng tao sa mundo. So, hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na ginawa niya para sa buong mundo. The reason is, minsan, nahihirapan tayo lumapit sa Kanya kasi, makasalanan po kasi ako eh. Actually, araw-araw, nagkakagawa po ako ng kasalanan. Eh guys, tandaan nyo, wala namang malinis sa mundo eh. Tama. Sa loob ng kwartong to, lahat naman tayo makasalanan eh. The moment na pinanganak ka pa lang sa mundo to, makasalanan ka na eh. Tama. Hindi naman ako magpapastor or magbiministro o magpapare. Sabi nga ni Ace, hindi naman kami ng religion. Pero I mean, simple lang naman ang buhay. Kung gusto mo na mas maging maganda yung takbo ng buhay mo, connecta ka lang sa Kanya. Yes. Parang ang iPhone 16 na wala pa, pero hawak mo na. Okay. Pero yung iPhone 16, walang SIM card. At hindi naka-Wi-Fi. Gagana hindi. Ganon din pag wala kang connected sa Kanya. Hindi ka nakakonect. So do the simple prayer. Lord, thank you sa araw na to. Maraming salamat sa pinagdaanan kong problema, pinagdaanan kong sitwasyon. Alam ko malalampasan ko at kayo po ang kasama ko sa lahat ng hataw na meron ako. Yes. Magugulat ka na lang, biglang connected ka sa Kanya, tas ang ganda na nangyayari. So guys, hindi mo kailangan na maging malinis sa harap Niya. Kasi kahit naman ako araw-araw, nakakagawa ako ng kasalanan. Wala namang malinis sa mundo. Lahat naman tayo makasalanan. Pero yun ang key. Mas kailangan mong lumapit dahil nga makasalanan tayo. Mas kailangan dahil nga every time na may nagagawa tayong kasalanan, siya ang nagsasalba para sa atin. Di ba nasa yan? Jeremiah 20. Ayun o. Sabi niya dito, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Minsan kailangan mong bitawan yung mga bagay-bagay na nagpapabigat, na nagpapadown sa'yo para umangat ka sa buhay. Yes. For example, ito yung pangarap ko. Itong mic. Ayan. Yan ang pangarap ko. Ano to bro? Ngayon, ito yung parang excess baggage. Kumbaga, ito yung mga negative sa paligid ko na lagi na lang sinasabi sa akin. Wala akong mararating, hindi ko makukuha yung pangarap ko, walang mangyayari sa buhay ko. Ito naman yung mga tropa ko na gusto lang uminom, gumala, bumarkada,
Ngayon, gusto kong abutin yung dreams ko. Minsan, kapag bit-bit mo kasi, mabigat to eh. Mabigat eh. Di ba? So, ang nangyayari tuloy, ano nangyayari? Ang hirap kunin yung pangarap. Kaya minsan, di ba, laging iniisip na iba, ba't ang hirap? Kasi may bit-bit ka eh. Na ito yung nagpapabigat. Kailangan mong bitawan. Pag nabitawan mo na yung isa, di ba, kunin mo na to. Minsan, okay naman, kaya naman. Ang problema, mas mabilis kasi kapag dalawang kamay. Pagkuha mo ng pangarap mo, mas mabilis mo siyang makukuha. Yes. Yun ang example na gusto ko makita po natin. Na minsan, kailangan mong bitawan yung mga bagay-bagay na nagpapabigat, na nagpapadown sa'yo para umangat ka sa buhay. Yes. Ang hirap nga naman talagang umangat kapag nasa kumunoy ka eh. Hinihila ka pababa. Pag hinihila ka pababa, hindi ka talaga makakaangat. Anong kailangan mong gawin? Bitawan yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Tama. Yun po yung ibig sabihin niyan, na kung saan kailangan nyo pong maintindihan na ang buhay is yun ang pinaka-interpretation natin sa sitwasyon. Yes. Okay? Yes, Aps. Grabe. So, yan.